Habang nagiintay tayo ng malakasang tournament na paparating, mga laro ni Wesley, Magnus Carlsen, pag-aralan muna natin mga kamatyas ang ilan pang mga laro na natitirang hindi pa natin napag-aaralan sa katatapos lang na Title Tuesday ni Wesley So. Nakalaban niya dito si Grandmaster Madi Orimi. Ayan, bago natin i-analyze ito, iwanan ko muna kayo ng puzzle natid sa atin ng Internet Chess Club. Ito po yon. It's Black to Play. Ano kaya ang magandang gagawin dito para sunod-sunod ang combo sa ayaw at sa gusto ng puti, may kalalagyan talaga. Yan. Pakilapag nyo lang po ang inyong kasagutan sa comment section below mga kamatsasa. Supportan nyo na po sa video na ito. It's Black to Play and Win. Sa mga wala pang Internet Chess Club application, gamitin nyo na po ang application na to pang training. Libre lang po. Napaka-organized ng pagkakahanay ng mga puzzles dito. Yan, para lumakas ang analysis natin, tulong ng Internet Chess Club application. Okay! Black dito si Wesley, tinirahan ni Grandmaster Orimi ng D4. Nag D5 si Wesley. C4, E6, Knight C3, at tinirahan po ng A6. Ayan. Queen's Gambit decline, pero itong A6, ang pinaplano niyan, pagkakain mamaya sa C4, para i-accept ang gambit ng white, susundan ng pawn B5 para may pundasyon at pahihirapan ang puti na bawiin po ang pawn C4. At inunahan na. Kinain din. Knight F3, C6. Ayan. Ganyan naman ang pawn structure para solid ang D5. Bishop F4, develop. Nag-Bishop D16 na patan kagad ni West ng exchange. At nag-E3 lang muna. Aba, gumamit kumarga dito ang puti ng medyo kakaiba Pinapakain lang po ang bishop na tipong madodouble po ng puti pag kinain. Kinain nga, kinagat nga ni Wesley. Kinain at nag-bishop to G4 para walang knight E5 mamaya. Bishop D3 develop. Queen E7 check muna. Ayan, ang istorbo muna si Wesley ng kasi magkakasling na yung puti Nag-King F1. Apa? Grabe na martida. Kasi po dito mga kamatyas, partida ibig sabihin, hindi kasi ayaw na magkasling ng puti Ngayon, kung gugustuhin naman ng puti dito na magkasling, napaka-genius ng Queen E7 ni Wesley Alam niyo kung bakit? Pag nag-Queen E2, hindi simple Kakain kasi sa knight. Edi paano yan? Halimbawa, kumain, kain, tingnan nyo naman. Triple pawns. Naku po. Aray ko, ang tawag dyan sa endgame. Ang pangit ng pawn structure. At yung ganyan po mahina ay lilingkisin yan later on. Mararamdaman yan ng puti yung problema later on sa counting paparating pang mga moves. Pagka ganyan mga kamatsas. Pabalik tayo. Yan. Kaya dito, ang ginawa na lang, nag-King F1 na lang. Wag lang mapinsala yung kanyang pawn structure. Queen F6 naman ang ginawa ni West para i-threat ang pawn sa F4. Tapos preparing to play Knight E7 na rin at makapag-castling na. Nag-Queen E1 check, hinarangan ng Knight at nag-Knight E5. Oo nga kasi nakaiwas na sa pin Wala na yung pin, di ba? Kinain lang ni Wesley. Oo nga naman. Libre nga naman. At nag-H3, Bishop F5. Okay. Ginagamit ni Wesley yung ating prinsipyo. Daanin sa yaman paglamang na ng pawn. Knight E2. Okay, tineret muna yung queen. Kinain ang bishop. Hindi pa naman makakain ang queen kasi po nakapina pa. Kinain ng knight at nag-queen D6. Ayun, saka bumalik. Nagpakabait na ang tawag dyan, pumayapa. At nag-H4. Ano pag-asang gagawin dyan? Gaganon ba? Knight D7, H5, naninindak na just in case na magkasling, pwede po kasing tumulak Para, kumbaga, maihatid na yung pawn dyan pag kinain, damage. Pag hindi kinain, at least naihatid na. In H6 lang ni Wesley. Kasi pag nagkasling nga, tutulak pa rin yan Dire-diretso yan Kaya pinigil muna ni Wesley. At nag-A4. Ayan, para, ito naman ang balak. Kakain ng space sa queen side at makontrol ang B7, yung B6 square. In A5 pa rin ni Wesley. Grabe genius si Wesley dito pinapantayan niya lang
At nag-rook A3, ayun. Ang plano na nababasa ko dito, mag-rook B3 para i-pressure yung B7 pawn niya, kinaslingan na ni Wesley. Siyempre, time to castle na and king safety, nag-knight F4, yun lang. Medyo mahirap basahin ito. Kasi siyempre, bawat huling tira ng kalaban, mga kamatyas, dapat in-analyze nating mabuti. Iniisip natin, anong plano? Dito po, unang tingin ko pa lang, ano plano? Maaring yung tore ilalagay po dito. Ayun. Kasi kung knight lang ang titignan, wala walang patamaan Walang tatamaan. Pero yung tore, ayun. Diyan may something sipa or palo, ano? Yan ang basa ko diyan. Pero nag-rook E8 lang, oh. Relax lang si Wesley, oh. Relax lang. At nag-G4 na. Ayan. Kasi kung tutuluyan po ng rook G3, imagine na rook G3, tatamaan may knight F5 Matetretling yung tore doon tapos may kain pa dito. 'Di ba? May mga ganun, no? Kasi hindi makakagalaw yung knight, nakapin ng tore. Yan. Kaya ginawa dito ni GM Orimi, nag-G4 muna to stop the knight F5 coming. Nag-C5 naman. Ayan na. Bumasag naman si Wesley sa gitna. Rook G1. Naku, wala nang pakialam ang puti. Importante sa kanya, maka G5, oh. Bobombahin si Wesley sa G-file na. Knight C6, dinagdagan ni Wesley ng, kumbaga parang intindihin mo, ginagawa ko. Ayaw siyang pansinin Intindihin mo. Bakit ayaw mong intindihin? Dinagdagan pa ni Wesley. And pressure na rin kasi yung tore po ay napakalakas sa E-file, lalo na yung queen ay nasa E-file. Kinain lang. Knight takes C5. Genie 5 na talaga. Oo, matapang atapang atao. Ito pa nakikita ko, ayan Dodoblehin yung tore, yung puwersa sa G-file tapos nako, malakas ang pressure. Anong ginawa ni Wesley? Knight E4, ayun. Para mapigilan po yung isang tore pa na pupunta sa G-file, babakbakin siya sa G7 O kaya, okay, gusto niya, yun nga, kumain nga, pero may queen naman. Safe pa rin, solid pa rin yan, mga kamatyas. Bagamat bukas yan, may pressure, pero still, solid pa rin. Nag-rook H3. Okay, dyan pumunta, pero parang wala pa ring dating Kasi unang-una, barado, at nag-rook E5. Ayan. So, ito po yung mga binibiling improvement sa position. Kumbaga, okay, ano na mangyayari? Kumbaga yung mga tulog na position yung mga paislog-islog, yan ang mga para sa akin po mas mabigat na tira yung mga ganyan Simpleng angat lang, wala naman threat dito kasi may knight naman di ba? Kumbaga angat lang pero ang pinakamabigat na plano dito, mga kaibigan, yung rook AE8. Nako. Imagine niyo pag nakapatong yan diyan, ay nako, grabe kabigat, gat mabi. At nag F3 po paalis sa knight sa E4. Knight D6. Ayun, dyan umatras. Ay, oo. Galing. Alam nyo, nasa isip ko ditong atras lang, dito lang Oo, mas magaling to. Mas matindi ito. Kasi may Knight F5 coming na just in case mag-rook HG3 to attack G7, may Knight F5, atake na sa tore, depensa pa sa pawn, tapos may butas pa doon. Ang daming function pwedeng lumundag doon. Napakagaling ng knight na yan. Nag-knight D3, inatake ang tore, at ayun, bumigay na. O nga Kinain-kain at nag-queen G3. Nako po. O yun O ano pipiliin mo? Magpamate o ibigay ang isang knight? Wala sa nabanggit. None of the above. Kasi may knight F5, depensa sa pawn, may atake pa sa queen, nakaiwas pa sa threat, di ba? Queen F4, okay, umiwas. Syempre. Kailangan lagi nating obserbahan sino ba sa mga pyesa natin ang walang gamit. Sa Tagalog na medyo masakit ang term, walang silbi. Sino? Alamin, lagyan ng silbi, lagyan ng trabaho. Kaya control lang po sa E-file, sapat na yan. King F2. Ayan, kasi iniisip ko kung rook G5 O meron namang queen H3 check, may mga ganun naman. Makakaiwas naman sa double na atake. King F2 muna ang ginawa at nag queen H4 check. Ayun. Kumbaga dito ay sinamantala na ni Wesley mawala yung queen
forte at kalakasan ni Wesley. Strength niya yan eh. Yung game na walang queen. Ayaw niya na may gumugulong queen eh. Pero kung accurate po pag-uusapan natin, ang gusto ng computer ay Queen H7. O malaki evaluation bar niya. Queen H7 atras lang daw. Yun. Kumbaga parang ganun lang alisin ang knight mamaya, may atake doon, mga ganon. So, wag pa lang makipag-queen to queen. Pero, nagpaniguro na si Wesley para wala nang bahid ng mga gulo-gulo, inain-kain, knight F4, okay, threat ang pawn sa D5, D4, okay, para iligtas lang. At nag-knight D5, ayan. Ito yung mga portion, mga kamatyas na, okay, winning ka na, pero dapat, alisto ka pa rin. Tingnan mong mabuti yung mga last bite, yung mga huling kagat. Ayan may knight F6, so check ko. Di ka makakain dyan, nakapin, di ba? Dodoboling ka. O kaya, nag-rook D8, tinempohan naman ni West na atakihin. Kung chumek man, okay lang, ganun lang, may tempo attack pa. Chumek nga, o di siya na naman ang titira. Chumek pa rin, oo nga pagka umalis kasi kakain. Oo nga bumalik si Wesley, gumanon, check. Ayun, napilitan si Wesley pilitin. Oo, napilitin. Ayun. Kasi kung gaganon, ang lagay tabla lang. Nilaban talaga ni Wesley. Pero chumek Bakit di kinain? Ano meron? Pag kinain, parang gusto kong kainin yun Magda knight F5. Baba uli. At least nakapingas. Oo. Yun ang kinatakutang nakita dito ni GM Orimi. Kasi, ayan magki-king F7 At may rook H8 pa. Oo nga, yung knight walang pupuntahan. Halimbawa, rook G6, sandali lang po mga kamatyas, magro-rook D6. Basta importante, yung knight, hindi na makaalpas pa. Gaganon yan, Hindi na makawala pa. Long lights pala yung knight. Madidelikadings yan dyan. Balik tayo. Ang ginawa dito, chumek, umangat, knight G5. Okay, inatake ang pawn F7 at nag-rook D7, depensa muna. Chumek ulit, takbo at nag-knight C5. Ayun, inatake ang tore at nag-rook D5. Pumasok ang tore para makagulo-gulo. Ayan. Rook F5. Ayun. Napansin nyo, napaka-focus ni Wesley, Kumbaga, hindi siya basta-basta bitaw ng bitaw, laging may purpose. Rook F5, ang purpose ay kakainin po yung pawn sa F3, pababagsakin. Nag-F4 para depensado ng knight. Knight G6, ayun talaga. Ang kuntirya, ayun talaga. King G3, dinipensahan. Dito po, mga kamatyas, ano kaya ang brilliant move na binitawan ni Wesley So? Sige, paki-guess nyo po sa ilang sandali lang. Tutuloy kagad natin. Start. Maraming salamat po, mga kamatyas. Boom! Knight takes F4, sacrifice. Gumanon lang ang king. Kasi, paliwanag ko lang, kung kakainin kasi ng knight, may rook takes knight. Okay? Ang daming pawns na niya. Nangingitim ang board ang tawag dyan. Nangingitim. 2 pawns na lang. Mukhang masasaid pa. Ang daling atakihin Ang daling kunin. Kaya dito, nag-king G4 muna. Ayun, kinain naman. Kahit na nakahang ang tore, hindi naman masusubukan kainin yan. Grabe, 2 minor pieces sa isang tore. Kaya napilitan dito si GM Orimi na ibalik yung knight at nag-rook F6. Ayan, pakabait na naman. So, another ingat-ingat. Rook G8. Gumanon muna. Bakit gumanon? May ganon. Okay, may rook E3 pala. Teka muna. Sige. King F5. Gets ko na. Pag kinain po kasi yung pawn, ito gagawin. Grabe yung mga realization endgame ni Wesley, Uhulihin lang ang tore. Kumbaga, sige, kainin mo yan. Pero pag nawala na ang tore, halimbawa, magbakasakaling ganyan, dito, ganun gagawin, pupunta dun, kumbaga, wise. Yan ang wise decision sa endgame. Halimbawa, pumunta doon. Kahit D3 na lang Wise, Grabe yung naisip ni Wesley kasi na-realize ni Wesley dito, napakarami kong pawn. Ayun na naman, narinig nyo na naman. Napakaraming pawn Balik ko na. Para ibalik, pagkabalik, winning pa rin. Karpov principle. Ganun po si Karpov sa endgame Pagka lamang daw siya ng mga pyesa, ibabalik niya. Pero winning pa rin siya.
giginhawa lang ang position kasi yung nanggugulong pyesa ng kalaban na ipalit na. Grabe yung mga principles, ano? Yun, oh. Kaya hindi kinain dito ni GM Orimi. Nakita niya, wala. Talagang lagpak na siya dyan. Check. Ay, naku, na double pa. Naku po, tinamaan pa. O, gumanon. Ayun, Chumek. Bakit? Pwede naman kainin o, Chumek muna. Okay. At dito po ay nanalo si Wesley. Ayan, natuto tayo on how to control the position. Na kahit na yung kalaban, malakas naman ang kalaban. GM, 2900 ang rating. Mahirap kalaban yung ganyan. Oh, ako po kasi subok ko na yan Basta umabot ng pag nakalaban ko sa online blitz 3 minutes, tumungtong ng 2800 pataas, mabigat yan. Hindi biro yan. Pero dito pinakita ni Wesley paano kontrolin ang posisyon ng may pag-iingat, may lalim, yun ang dapat nating makuha mga kamatyas. Yun ang dapat nating sana mai-apply at matutunan kung paanong kinokontrol yung mga ganong posisyon na lamang pero yung nerve control pa rin. Okay. So hanggang dito muna mga kamatyas at pag-aaralan natin sa mga susunod pang mga videos yung ilan pang mga games ni Wesley na nilaro niya dito habang nag-iintay pa tayo ng mga paparating at mag-suggest po kayo, lapag nyo sa comment section below kung anong mga pupwede nating gusto nyong videos na mapanood, kaninong game ang i-analyze natin, etc. etc. Lapag nyo lang sa comment section below mga kamatyas. Maraming salamat at magkita-kita pa tayo sa mga susunod pa nating chess updates.